Boss Fu. Bumalik na kami. Nakakapagtaka. Dito tayo dumaan nung nag-inspection. Bakit ngayon, hindi tayo makalabas? Anong tinitingnan mo? Ano bang pakialamontak? Oy, nandito kayong lahat. Kuya, hindi ba pupunta ka sa demolition area para mag-inspection? Bakit ka nagkakalkal ng basura? Hindi ito basura, ito ay kayamanan. Kayamanan? Tingnan nga natin kung ano, tu. Kuya, naging. Kidnapper ka na. Kung hindi ka marunong magsalita, ibigay mo na lang ang bibig mo sa may kailangan. Pero tama ka rin. Kung si kuya ay kidnapper. Si second brother ay agad-agad na isusumbong siya sa pulis. Ito si Yaw. Namayapa na ang kanyang mga magulang. Naisip ko, gusto ni Lola ng apo sa tuhod. Kaya dinala ko siya rito. Kaya pala napakabait ni kuya. Nga, dahil ang ating yaw-yaw ay napakaganda. Ganda. Hindi ko nakikita. Huwag mo siyang pansinin, ganyan talaga siya. Paang may utang na milyon sa kanya. Huwag mo siyang pansinin. Pinapakasal ko kayo para magbigay ng apo sa tuhod. Pero kayo, may dinala pa kayong ibang bata para lokohin ako. Si kuya ang may gawa. Una sa lahat, walang kasalanan ang iba. Bahala kayo kung sino ang may gawa. HMP, hanggang ngayon, wala pa akong apo sa tuhod. Kasalanan ninyong lahat ito. Bakit ako lagi ang nasasaktan? Akay. Tingnan mo ang ganda ng mukha. Talagang mukhang apo ko. Lola, hindi ba't sinabi mo kanina siya ay iba? Zino. Ha? Zino naksabi. Pakikinggan ninyo sa hinaharap. Si Yaw ay aking tunay na apo sa tuhod. Kapag may narinig pa akong ibang salita. HMP. Ang lola ay marunong din ng konting martial arts. Si Yaw ang sarili kong dinala, kaya mula ngayon siya ng anak ko. Mabuti, para hindi ka na. Araw-araw kaming pilitin mag-blind date. Ang anak ng kuya, anak ko rin. Kung gusto niyo siyang tanggapin, tanggapin niyo. Wala akong pakialam. Huy! Sabi ko sa'yo, bakit ka nakikipagtalo sa bata? Bata! Sino ba ang nakakaalam kung gaano kabigat ang iniisip niya? Kaya niyang akitin ang kuya para dalhin siya bilang anak. Sa murang edad, hindi na natuto ng mabuti. Huwag kang masyadong Hindi nakikinig si Yaw. Masamang review. Lola, ano pa ang sinabi nayo? Sabi ng lola, naku, napakapayat ni Yaw. Tiyak na marami siyang pinagdaanan. Lola, hindi pa maharap. Mabuti po ang pag-alaga sa akin ni Mama at Papa. Pero nang namatay si Papa, si Mama ang nagpalaki sa akin. Kaya nasira ang kanyang kalusugan. Kasalanan ko piyo lahat. Naku, mabait na bata, hindi kasalanan ni Yaw. Pwede ko po bang dalhin ang mga gamit ni na Mama at Papa? Zuempre pwede. Salamat pa, Lola. Ano pang hinihintay niyo? Ha? Aray! Lola, sinaktan mo na siya, ako huwag na. Bilis, maging bodyguard kay Yaw. Ako na naman? Ano,
Gusto mo pa ng isang sipa? Lola, pwede bang salita lang, huwag suntok? Matanda na kayo, baka masaktan kayo. Hindi maganda sa kalusugan, di ba Lola? Ngayon, may apo na ako. Bumabata ako ng 20 taon. Ayaw maniwala? Subukan Montag. Naniwala na ako, naniwala na. Subukan Montag. Kapag natalo ako ang masasaktan. Kapag nanalo ako, sasabihin nila walang respeto sa matanda. Laging ako ang talo. Yaw-yaw, mauuna na ako sa kotse. Paalam. Hay ikaw. Tara na, alis na. Ako na rin. Ikaw, hindi ka pupunta? Bakit ako pupunta? Sabi ko na, hindi ko kinikilala ang batang ito. Wala akong kinalaman sa kanya. Matigas talaga ang ulo mo. Pagdating ng panahon, sasampal ka ng realidad. Tito. Papa, naipit mo yung pinto ng kotse. Papa. Pasensya na, nakalimutan ko. Tito, naintindihan ko kung bakit gusto ni Papa at ni Tito magpakitang gilas. Pero pati ba naman ang mga gwardiya gusto rin magpakitang gilas? Sabi and I mama. Dapat seryoso ang mga gwardiya. Papa, doon sa harap, bahay na namin yan. Pupunta na ako para ayusin ang mga gamit ko. CJ. Dahan-dahan, hintayin mo ako. Kanina, parang pinagdudahan niya ako. Kuya, ngayon mo lang napansin? Mukhang hindi ka rin magaling na hipe ng gwardiya. Sej, sa susunod na misyon ko. Ipapakita ko sa inyong dalawa kung gaano ako kagaling. Tsaka, ayo pa ang natatawa sa akin? Yung ibig sabihin ni Yao Yao kanina. Parang sinasabi niyang kayo ang mga hambog. Hoy ako. Mga hambog, dito na lang kayo. Sasamahan ko na si Yao Yao. Saan ka pupunta? Uwi na si Yao Yao. Makikita niya ang mga gamit ng magulang niya, siguradong malulungkot siya. Kayo, huwag na kayong sumama, baka mapigilan pa niya ang luha niya. Tama si kuya, masyadong matino si Yao Yao. Sige, dito na lang tayo maghintay. Basta nandito tayo. Hindi naman siguro siya mapapahama. Hintayin natin. Sandali. Saan ka pupunta? Hindi ba dito tayo maghihintay? Malinaw naman. Sinabi ko kayo. Ang maghintay dito. Ako ang tatay ni Yao Yao, kaya saan man siya pumunta. Laging kasama niya ako. Hintayin niyo ako. Pwede pala yun? Grabe. Papa, Yao Yao, gusto mo ba yang manika? regalo sa akin ni Mama at Papa noong 2 taong gulang ako. Yao Yao, tandaan mo, ang pamilya Fu ay magiging pamilya mo na. Ano man ang gusto mong dalhin mo. Salamat, tatay. Tumakbo ka, Yao Yao.
May panganab. Orange, dumating ka na. Orange. Tari. Si Orange ay isang pusang kalya sa paligid. Noon, ako at si nanay ay madalas siyang pakainin. Tingnan mo ang kite niya. Pusang kalye. Wala ba siyang mga mikrobyo? Ikaw ang may mikrobyo. Baong pamilya mo may mikrobyo. Kami Pusa. Nagsasalita ka? Yaw, naintindihan mo pala ang salita ng pusa. Parang ganon. Una ang ahas, tapos si Orange. Baka dahil sa pagtama ng ulo ko kaya ako nagising. Kaya naintindihan ko ang salita ng mga hayop? Yaw, okay ka lang? Bakit wala ka namang lagnat? Bigla ka na lang nagbibiro. Yaw, huwag mo siyang pakinggan. Sumaco ka. Yung lalaking madalas nag-ikot sa labas ng bahay ninyo, bumalik na naman. Kanina pa niya sinasabi, sa wakas, makakagawa na ako. Lalaki. Pero kami ni nanay, hindi naman kami kilala ng kahit na sinong lalaki. Hindi ko rin alam, pero dati nakita ko siya sa mga papel, na nakadikit sa peder. Sabi ng mga tindera sa pelengke. Mamamatay tao siya. Tatay, tumakbo. May mamamatay tao. Okay lang, huwag kang matakot. Tatawagan ko na lang ang doktor. Kamaganda. Oo na. Dadalhin kita sa check-up. Si Tio ay hepeng seguridad. Bakit hindi pa sila lumalabas? Ang bagal nila. Ako. Oy, Tio, may mamamatay tao. Pimanta ka rito. Kung itong mamamatay tao ay pusang lumapit, huwag na nating bigyan ng pagkakataon na makapanakit pa siya. pagod na ako. Kailangan mong mag-ehersisyo. Akala mo ba lahat katulad mo? Puro lakas, walang utak? Ito ay simbolo ng talino. Nga pala, nasaan na yung mamamatay tao? Mamamatay tao. Tio, maniwala ka sa akin. Sabi ni Orange, totoo talaga ang mamamatay tao. Tema yan. Hindi nagsisinungaling ang pusa na ito. Kuya, sabihin na nating bata pa si Yaw Yaw. Pero bakit ikaw rin? Nagbibiro ka na rin? Ziganan ka. Umuwi na tayo para kumain. Siguro nagkamali lang ako. Oon ka? Siguro naapektuhan lang ako sa kanila. Tingnan mo, sabi ko na, sa araw, wala namang mamamatay tao. Nahawa ako sa inyong biglang takot, panganib. Kaya ako sa araw, Tito. Nakakaroon ng guni-guni, Tito. Sige. Isang pumatay, hindi lugi, dalawa, panalo ako, mamatay ka. May martial arts ka pala, tignan natin. Mas matigas ba ang buto mo o ang patalim ko? Kahit matauhan ng seguridad sinasaktan mo, ang lakas ng loob mo. Huwag kang magsalita, tignan mo ito. Ilang araw akong nagbantay, isang babae lang ang nandito. At itong bata, biglang may mga lalaki pa. Pati mga tauhan ng seguridad. Bata, swerte Montag ngayon. Hintayin Montag ako. Tatakbo ka pa, akala mo ba wala akong silbi? Gago, tatakbo ka pa, imatito. Lalabanan kita. Nang atake ka pa ng pulis. Dagdagan ang kaso. Level na wanted si Juye. Kailangan agad na ipaalam sa team. Kunin siya. Tito. Ano nangyari? Tito, okay ka na. Hindi kaya totoong nakakuha ako ng swerte. Ang galing Montag, Team Leader Fu. Kakatapos lang magbakasyon, nakahuli ka agad na malaki. Kung malaman ng team dalawa, mukhang may inis sila, hahaha.
Si Junyan, halos kalahating taon nang hinahabol. Nakakakuha lang ng konting leads. Tapos, personal na karangalan, team honor, lahat nawala. Hahaha, ano bang ipinag-iayabang Montag? Kung hindi dahil sa akin, nalaman kong nandito si Juye. Hindi sana kayo nakaisa. Ang pag-agaw ng credit, ang Team 1. Sanay na sanay. Nung narinig ko, hindi ako naniwala, pero nakakainis. Hindi ko alam, anong leads ba ang sinasabi mo? Nahuli si Juyen Gayon. Lahat ay dahil kay Yao Yao. Yao Yao. Team Leader Chu, hindi mo mahuli ang kriminal. Sa bata mo pa ibinubunton ang galit mo, ikaw, dalhin mo. Dalhin mo, interogahin na mabuti. Pagbalik ko sa bakasyon, magkakaroon tayo ng malaking celebration. Para sa iba. Basura, tingnan mo. Siege, tara na. Gayon. Swerte lang kayo, pero ang merito mula sa swerte. Ay pwede ka pa ring magyabang. Fuming Huan. Hintayin Montag. Yaya, kilala Montag de Asia? Siya ang tiyuhin ko. Yaw. Anak, wala akong kapatid na babae. Kaya sa labas, huwag kang basta-basta mag-angkin ng kamag-anak. OPO, Papa. At saka, ang anak kong si Yao Yao ay hindi masamang tala. Kung hindi dahil kay Yao Yao, patuloy na dadugo ang kamay ko. Ito lang ang dapat gawin ni Yao Yao. Tara na, uwi na tayo. Papa, at Tito. Ay. Ang ganda ng kabataan, pagkahiga ay tulog na. Kung ganong tayo, ay hindi dapat siya istorbohin. Hindi ko akalain na napakagaling pala ni Yao Yao. Talagang karapat-dapat na maging paborito ng pamilya, sinong bata. Ang kasing galing ni Yao Yao. Ah. Gising na. Ganito lang kayo mag-iwan sa akin sa sahing? AME, ikaw pa ang may ganang magreklamo. Natakot ka lang naman, ang lakas. Ni Yao Yao kaysa sayo. Lola, kutsilyo yon, 2 sentimetro lang ang layo sa akin. Sino ba ang hindi mawawalan ng malay? Et Zaka. Sino ang nagsabing nawalan ako ng malay? May nakita akong tubig sa sahig. Natakot ako na madulas si kuya habang nagpaparusa. Kaya ako humiga para punasan. Kailangan ko pa bang magpasalamat? AMM, hindi na kailangan. Ganong Bea. Siege. Ta. Lola, hatakin siya, punasan ang buong bahay. Baka may tubig kung saan. At ako ay madulas, hindi maganda. Lola. Opo. Ah. Ano ginagawa ninyo? Bitawan ninyo ako. Teka, ito ay paglalapastangan balang araw. Lola. Ang lupit mo naman. Tingnan natin kung hindi ka na magiging pabigat sa susunod. Gayon, uwi si Yao Yao. At malaki pa ang naitulong niya sa inyo. Dapat magpakita kayo ng pasasalamat kay Yao Yao. Anong pasasalamat? Ngayong umuwi si Yao Yao. Malaki ang naitulong niya sa inyo, kaya magpakita kayo. Magpakita kayo ng pasasalamat kay Yao Yao. Anong pasasalamat? Swerte lang siya. Bakit? Hindi ba totoo ang sinasabi ko? Naniniwala ba talaga kayong nakakaintindi siya ng mga hayop? Yao Yao, huwag mo siyang pansinin. Dati, mabuti naman siya, pero nagkaroon lang ng aksidente. Aksidente? Si fourth uncle, martial artist mula pagkabata. Nagtayo ng dojo, pero nasira ang mga binti ng salakayin ito. Pwede pa sanang gamutin, pero nagbago ang ugali niya. Ayaw na niyang magpagamot, kaya Kaya huwag mo na lang siyang pansinin, anuman ang sabihin niya. Tama na, huwag na nating pag-usapan ito.
Bilisan nyo, magpakita kayo ng pasasalamat kay Yao Yao. Tito Yao Yao, kahit maliit lang ang sahod ni Second Uncle. Nakapag-ipon naman ako sa mga nakaraang taon. Ibigay ko na lahat sa iyo. Ako naman, ang paborito mong Third Uncle, Medical Genius. Maraming nagbibigay ng pera sa akin. Heto, Yao Yao. Kunin mo ito. Daddy mo ang pinakamayaman, gastos lang ng gastos. Pinakamayaman? ITO. Hey! Akala nyo ba may silbi ang mga card na ito? Sa isang 8 taong bata. Mga tangga. Yao Yao, tingnan mo ang handog ni Great Grandma. Ang ganda. Patatong ITO. Great Grandma, para sa akin ba ang lahat ng ito? Zuempre. Dahil ang cute-cute mo, dapat kang magsuot ng mga magagandang damit na ito. Great Grandma, huwag na, siguradong ang mahal nito. Naku, maliit lang ito. Huwag kang mag-alala, Yao Yao, hindi ito sapat. Para sa mga bulok na lalaking ito. Et saka, ikafen gayon ong young lady ing fu family. Maliit lang ito. Okay. Ang ganda talaga. Hindi. Grandma, nagbigay ka na ng regalo. Bakit? Walang kwenta. Kung hindi ko kayo gagamiting mga tanga bilang halimbawa, paano ko mapapasaya si Yao Yao ng lubusan? Lola, kailan ka naging ganito katuso? Matanda na, matalino pa rin. Ayaw niyong magsabi ng totoo. Ha? Sige, ikaf na, ikaf na. Lola, hindi bagay sa iyo ang ganito. May tibay ng loob. Ilang araw ka nang hindi napapalo, nangangati na ba? Lola, Tumigil ka diyan. Ano ba? Tatay, natatakot ako, pwede ba samahan mo ako matulog? Dati, kinakantahan ako ni nanay ng pampatulog. Hindi ako marunong kumanta ng pampatulog. Ano pang hinihintay mo? Hindi lang ako marunong kumanta, pero hindi ibig sabihin. Ayaw kitang samahan matulog. Salamat, tatay. Halika. ikaw na, ayaw ko. Bakit ayaf Montag? Tito, tayuhin. Ano ba kayong dalawa ginagawa sa kwarto ko? Hindi mo ba nakikita? Naghahanda kami ng higaan sa sahig. Hindi, kailangan ko ba kayong dalawa? Mga tagapagbantay. Para sa iyo. Huwag kang magmalaki. Para kay Yao Yao ito. Kakadating lang ni Yao Yao, baka hindi siya sanay, gusto naming samahan siya. Mukha ka namang demonyo. Baka matakot pa si Yao Yao sa iyo. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Bakit matatakot si Yao Yao sa akin? Ako ang tatay niya. Ito ang dahilan kung bakit ako ang kasama ni Yao Yao sa kama. Kayo naman, sa sahig lang. Si. Lola, Ay, umalis ka diyan. Umalis ka. Bihira lang ako magkaroon ng apo.
Siyempre, ako ang sasama sa kanya matulog. Eh ako, ano? Ikaw na tatay, sa sahig ka na lang matulog. Umalis ka. Ano ba ang pagkakaiba natin? Hindi, Lola, ito ang aking kwarto. At si Yaoyaw ang aking anak. Ano? Tulog na lang. Sandali, gusto mong matulog? Maglatag ka na lang sa sahig. Papa, Lola, Tito, salamat sa inyo. Tulog na tayo. Hoy, kayong dalawa. Sabi ni Mama. Ang sarap ng tulog ninyo, yung nasa tabi. Umalis ka. Anong ginagawa mo dito? Tito, kapag sumasakit ang binti mo, magbabat ka lang, gagaan ang pakiramdam mo. Tito, huwag kang mag-alala, dati ko nang ginagawa ito para kay Mama. Marami na akong karanasan. Matulog ka na lang. Tito, okay lang, hindi kayo inantok. Masahihin ko pa ang binti mo. Sige na. Hayaan mo na siya. Et saka, hindi na masyadong sumasakit ang binti ko. Tito, tinatanggap mo na ba ako? Tito, huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan na mag-isa sa sakit, yaw-yaw. Tito, tawagin mo lang ako kapag sumakit ang binti mo, magaling ako. Zinobeng may pake. Ang payat mo, yaw-yaw, kumain ka ng marami. Lola, tama na, tama na. Baka mabusog siya at saka. Hindi naman siya. Sige, kain na. Salamat, Tito. Hindi mo ba napapansin? Napapansin. Buisit ka, puro kasalungat sa sinasabi mo. Oh Lola, nasan si Tito?
Oh, umalis siya kaninang umaga. Sabi niya, may malaking sorpresa siya para sa atin. Sorpresa. Sorpresa, BA? Hindi ba kayo nagulat? Ano ba itong berde mong buhok? Sabi ko na nga ba, ipapakulay ko ito ng berde. Bagay na bagay ang kulay ng buhok mo, talagang may girlfriend ka na. Tito, may girlfriend ka na. Yao Yao, nahulan Montag, oo. Gusto ko sanang ipakilala sa inyo ang girlfriend ko ngayon. Yoyo, pasok ka. Kumusta kayong lahat? Ang galing naman ng batang ito. Pwede. Talagang pasaway ka. Tutu pala. Syempre, girlfriend ko, maganda diba? Masaya ka pa, young bobbing to, may nadalang bata. Malapit ng 3 buwan. Eight, buntis ka pala, bakit naka-high heels ka pa? Paano kung may mangyari sa Bobby? Paano mo nalaman? Yoyo, kailan PA, tunangyari? Magandang balita to. Ah, gusto ko lang bigyan ka ng sorpresa, AMM. Ang ganda naman. Mabait na bata, ay naku biglaan to, wala akong preparasyon lola. Itong bracelet. Huwag mong ipagwalang bahala ang bracelet, lola, ang bigat naman nito. Hindi pwede, hindi pwede. Ate, sabi ni Mama, kapag 3 buwan na ang pagbubuntis. Pinakadelikado, kailangan mong ingatan ang sarili mo. 3 buwan. Pero, 1 buwan pa lang tayo magkakilala. Shenzhou, Pekingan Montag ako, dahil mahal na mahal kita. Kaya. Layas. Shenzhou, Pekingan Montag ako. Para rin sa ikabubuti mo to, dagdag anak para sa'yo sa pagtanda. Walang sakit na pagiging ama, hindi ba maganda yon? Ay naku, parang may problema. Sasabihin ko sa'yo, kahit hindi ako nananakit ng babae, pero ako ang mananakit sa sarili ko. Huwag Shenzhou. Tumayo ka, lumayas. Ako na lang, papatayin ko ang sarili ko. Balif. Papatayin ko ang sarili ko. Yung berde mong buhok, tamang-tama ang timing hahaha. Sabi ka unang gabi may makakagusto sa'yo. Palibhasa hanap ka lang na pangalawang ama, ikaw. Dilaan mo lang ang labi mo. Mamatay ka na sa sarili mong lason. Nakakahiya. Sa ganyang katalinuhan mo, lumayo ka na lang sa mga babae. Ngayon, may yaw-yaw na ako. Hindi na kailangan ng mga apo ko mula sa inyo. Yaw-yaw, paano mo nalaman? Ito, sinabi sa akin ng aso. Hindi nga, nakakarinig pa lang sinasabi ko, ay naku, may gulo. 36 na paraan. Ang galing ng aso, gusto kong pasalamatan siya. Yaya. Huwag kang matakot, aso. Gusto lang kitang pasalamatan. King ka-na. Ngayong tag-araw, nakilala rin ng aso ang isang mabait na Diyos. Wala ka pa, SA, kalingkinin kayo. Sige, tapos na tayo dito. Mamaya dagdagan ko ng chicken legs. Yaw-yaw, okay ka lang. Okay lang kayo, Tari. Parang may nakita akong tumakbo.
tingnan kaon ga. Sinong may lakas ng loob na saktan ang pamangkin ko? Hindi na kailangan, Tito. Si Sang Biao at ang mga aso niya, na sila na ang nagbigay ng leksyon sa kanila. Kapag may aso, walang problema. Salamat, Sang Biao. Mamaya padalhan kayo. Ng malalaking chicken legs. Lahat kayo may part. Matagal na akong naglalakbay, sa wakas may nakilala akong mabait. Wow! Ang lakas ng amoy ng gamot. Mukhang, may sakit sa bahay. Si Tito, hinahanap ka para magpagamot. Hinahanap ako para magpagamot. Diyos na medisina, totun ga, nakikita montak, na may malubha ang tatay ko. Yaya, paano montak nalaman? Sabi ni Sang Biao, naamoy niya ang gamot sa kanila. Naririnig mo talaga ang aso? Kaya ko nalaman na berde ang ulo mo, Tito. Sige, naniniwala na ako sa'yo. Huwag na nating pag-usapan pa. Huwag na nating pag-usapan pa. Tayo na. Diyos na medisina, pumunta ka na sa amin para tingnan ang tatay ko. Malubha na talaga siya. Sige. Pero huwag kang mag-alala, pera. Bibigay ko lahat, basta gumaling lang ang tatay ko. Sa tingin nyo ba pera lang ang habol ko? Ibig mong sabihin, libre mo gagamutin ang tatay ko? Ano sa tingin mo? Si. Sige ka. Sa tingin ko, ikaw ang dahilan ng sakit ng tatay mo. Bilisan montak, tara na. Oo. Kuya, hiramin ka muna ang anak montak. Kahit hindi ko alam kung bakit. Parang mas kampante ako kapag kasama si Yao Yao. Tatay, dinala ko na si Fu, ang Diyos na medisina. Magiging okay ka na. Tatay. Naku, dinala ko na ang Diyos na medisina. Bakit? Bakit ka umalis? Naku tatay, kasalanan ko lahat. Kung mas maaga ko sana siyang dinala, sana. Tatay. Huwag kang mag-alala, bibilhan kita ng pinakamahal na kabaong. Pero, posible bang buhay pa ang tatay mo? Baka gusto mong lumingon at tingnan. Tatay, mabuti naman at buhay ka pa. Walang utang na loob. Ikaf. Naglakas loob kang sumpain ako. Tatay. Ay naku, mukhang patay na talaga ito. Dr. Fu, halika't tingnan montak. Gulo ang pulso, hindi regular, at hindi pantay-pantay. Tumitigil at bumabalik. Doktor, kamusta ang tatay ko? Hindi maganda. Tito, malala BA? Halos patay na ang pulso. Kailangan na bang dalawang kabaong ngayon? Hindi na. Nagulat lang ako. Kung ganong, ayusin ko na ang mga dapat asikasuhin. At least may malaking mana pa akong asahan. Tatay. Atay, gising ka. Tatay. Sino kayo? Bakit niyo tinatawag na tatay ang tatay ko? Hindi ba halata? Ako ang anak sa labas ng tatay mo. Mas tama, lahat kami. 1, 2, 3, 4, 5. 10. E di hindi na ako makakakuha ng kahisang kapat ng mana?
Umalis kayo. Lumayo kayo. Umalis kayo. Lumayo. Umalis. Doktor, tulungan mo ang tatay ko. Hindi pa siya pwedeng mamatay ngayon. Huwag kang mag-alala, hindi pa mamamatay ang tatay mo. Buti naman, natakot ako. Bahay, kotse, pera, mawawala lahat. Pero, huwag kang masyadong masaya. Para gumaling ang tatay mo, kailangan pa ng Embagri NG King Shan. Halamang Chishing Huanhuan. Bulaklak ng dila ng baka. Damong pangmatagalan. Ang apat na halamang ito ay bihira at mahirap hanapin. Oy, teka. Sinabi lang tito ko na mahirap hanapin, pero hindi imposible. Pupunta na kami sa bundok para hanapin. Ha ha ha. Nga pala. Kung sisigaw ka ulit ng malakas, kahit si Huatuo ang nabuhay, hindi niya maililigtas ang tatay mo. Yaw-yaw, kapag may nakita kang kahawig, tawagin mo na si Tito. Sige, sigurado tayong makakahanap tayo ng halamang gamot ngayon. Hindi alam kung ano ang ibig sabihin ng hirap at panganib. Kung talagang madaling hanapin ang apat na halamang ito. Tito, nakita kayo na. Paano posible, yaw-yaw, mukha lang itong kahawig. Nanaginip ba ako? Ang dali lang palang makita ito. Tito, tuloy na tayo sa Lolo Payay. Naghihintay ang tulong natin. Oo, Ziga. Swerte lang siguro tayo. Natiempuhan lang, siguradong hindi na maulit ito. Tito, tingnan mo, tong bulaklak ng dila. Ang dali lang makita, baka talagang hindi pa oas ni Lolo Pay. Namamatay. Tito, dalawa na ang nahahanap natin, dalawa pa. At makakapagligtas na tayo kay Lolo Pay. Tito, Bilizanemo. Hahanapin na natin ang halamang pang-alma. Oo, Ziga. Sabi ko na nga ba, hindi talaga madali. Tito, nakita kayo na. Ha? Tito, tingnan mo, halamang pang-alma. Yaya. Gusto mo bang basagin ang mukha ng tito mo? Hindi kayo nanakit. Tito, hindi kayo nanakit. Hindi, peke ito. Ang sakit. Mukhang hindi ito pek. Tito, okay ka lang? Alam na ng tito mo kung ano ang ibig sabihin ng sipag na hindi kayang pantayan ng talino. Parang may radar ng halamang gamot ang batang ito. Saan man siya pumunta, doon tumutubo ang halaman. Tito, hahanapin na natin ang ambergris kapag nahanap na natin lahat, makakababa na tayo para iligtas si Lolo Pay. Mas bihira ang ambergris kaysa sa tatlong halamang iyon. Hindi ako naniniwalang ganoon talaga ang batang ito. AME. Yes, sabi ko na mahirap hanapin ang ambergris ng King Shan. Bumalik na ng kaunti ang respeto sa akin. Hahaha. Yaya,
Ano NG ginagawa Montag? Tito, nasa loob ang ambergris, pasok tayo. At makikita natin. Aya kailangan ko ring gumapang sa butas ng aso. Imposible. Kahit mamatay ako, hindi ako gagapang sa butas ng aso. AME, ang bilis naman ng pagdating ng sampal sa mukha. Hindi pa rin ako naniniwala. Kailangan talagang sumuot sa butas ng aso. Aray. Hindi pa rin ako naniniwala. Butas ng aso lang to. Susuotin ko. Butas ng aso ang susuotin ko. Tito, nakita na namin lahat. Ha? Nakita na naman. Tito, nakahanap ka ng halamang gamot, hindi ka ba masaya? Yaya. Hindi ba't parang kakaiba? Dati, mahirap makahanap ng isa lang, ngayon ang dali-dali. Nakahanap tayo ng apat. Tito, okay calling BA. Tingnan Montag. Sabi ka una, hindi ganun kadali. Bigla na lang nakahanap ng apat. Parang may gabay sa atin. Tito, ang talino mo, itong maliit na ardilya. Ang nagdala sa akin, ang galing niya. Naalala niya lahat ng halamang nakita niya, ipinakita ko lang ang larawan. Alam na niya kung saan. Hoy pair, AKO ang dahilan. Bakit parang laging ako ang niloloko ng ardilya? Salamat maliit na ardilya, kailangan na naming dalhin. Ang halamang gamot para magamot, umuwi ka na. Per, sa susunod, ako na ang bahala. Pinakamagaling ako sa 10 kilometro. Yaya. Uwi na tayo. Hindi ba't dapat ibigay muna natin ang halamang gamot kay Lolo Pay? Ayaw na ni Tito ng anuman. Gusto lang ni Tito umuwi. Nainsulto ako ng isang batang babae at isang ardilya. Sino ang nakakaintindi ng sakit ko? Sige, susundin ko ang lahat ng sinabi ni Tito. Nga pala, ang bayad sa akin, 3 bises. Tito, hindi maganda yan. Anong hindi maganda? 2 bises na akong sumuot sa butas ng aso. Hindi ba dapat 2 beses lang? Mga matatanda ang usapan, huwag kang makialam. Papa, Ano nangyari sa kanya? Baka naman. Nabigo sa pagliligtas. May taong hindi mo kayang gamutin, henyo ka pa naman. Wala kang pakialam. hindi ko rin alam, kakaiba si Tito. Nahanap na namin ang halamang gamot, tapos ganito na siya. Lola, nasaktan ako ng malala. 3, hindi ba pwedeng tumayo ka ng maayos at magsalita? Lola, Bagong bili kong damit, huwag mong punasan ng sipon. Lola, alam ka una. Mahal mo ako, ang iyong paboritong apo. Alin mong mata ang nakakita sa akin? Sure. Alam ka o, naiintindihan ka o. Lola. Gayon. Gusto ko lang ng katahimikan. Sino SI Jingjing? Hindi B8 kakabreak lang and I Tito? May bago na naman bang girlfriend? Tito, hindi ka ba natatakot na maloko ulit? Tayo. Hindi ba napakasunduan natin hindi na ito pag-usapan? Nakalimutan ko. Oy. Ano? Tumakas siya. Sige, pupunta ako agad. Tito, anoing nangyari? Tumakas si Zauji. Ano? Hindi ba't nahuli na siya? Paano siya nakatakas? Sabi nila, nakatakas siya nung interrogation. Kailangan kong magmadali at hanapin siya. Sige, tutulong din ako. Oo. Papa, Tito, sasama rin AKO.
Naintindihan ko ang mga hayop. Baka makatulong ako. Hindi pwede. Delikado, baka hindi ka namin maprotect. Oo nga. Si Yaw ang buhay ko, hindi ako pumapayag. Sige, pero kung wala kayong mahanap na clue. Sabihin niyo sa akin, tatanungin ko ang mga hayop sa paligid. Sige, Pinky Promise. Pinky Promise, 100 taon, hindi magbabago. Papa, Tito, Magingat Kayo. CJ, Oo. Sige kayo, matutulog na ako. Bakit pa kayo tumatakbo? Nakasama mo si Zhaoji, sumama ka. Ako? Si. Zama. Bilis. Ay, asawa, gusto ko nang matulog. Miyako, ipagkakatiwala ko sa iyo si Yaw, ha? Dito ka lang umupo. Huwag kang alis. Tito, huwag kang mag-alala, si Yaw ang pinakamasunurin. Wala namang nagsabi sa akin kung paano mag-alaga ng bata. Ano kaya ang gusto ng mga bata? Lollipop? Cake? Inumin? Laruan? Sige, bilhan na lang natin siya ng lahat. Ginagawa ko lang ito para hindi niya ako istorbohin. Tito, ano ginagawa mo? Bagay na matatanda, huwag kang makialam. Tito, masakit pa ba ang binti mo? Hindi na. Pwede ba akong matulog kasama mo mamaya? Palagi ka bang mazalita? Ganyan din ang sabing nanay ko, pero sabing nanay ko, gustong-gusto niyang makipag-usap sa akin. Tito, ikaw ba ay katulad din ng nanay ko? Sedge, maliligo na ako. Dito ka na lang maglaro. May binili akong pagkain pa sa iyo. Darating na lang. Tito, mahal kita. Si. Maglaro ka na lang mag-isa. Ang bilis dumating nung binili ni Tito? Huwag mong buksan ang pinto, hindi siya delivery rider. Sabi ko na nga ba, alang problema. Ayos lang, gagaling din yan pagkatapos ng ilang araw. parang may nagsabi na ayaw kilalanin si Yaw. Ay. Nga, pero ngayon may mga taong paulit-ulit na tinatawag akong tito. Ha? May mga taong salita lang, hindi naman totoo. Kita mo, nasaktan ang mukha mo. Alam ko namang itong batang to, mula ulo hanggang paa. Ang bibig lang ang matigas. Ano naman? Gusto ni Yaw akong kilalanin, di ba Yaw? Hehe. Si Tito ang pinakamabait na tito sa buong mundo. Kita mo, Dahil mabait si Yaw. Kung ako, sa isip ko. Isusulat ko talaga yan sa iyo. O nga pala. Ang binti Montag. Oo nga. Dahan-dahan. 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 Gumaling na ang binti ko. Talaga? Tito, ang galing naman. Talaga? Lola, tingnan mo, okay na ang binti ko. Mabuti ka pa, nakakuha ka ng biyaya sa gitna ng problema. Ako, hindi kita nasaktan sa sugat, di ba? Kung hindi, feed naman ulit nating tapalan yan. Lalaki ka naman, hindi ka dapat matako sa konting sakit. Hindi. Ang gusto kong sabihin, kakaiba. Bakit hindi ako masakit kahit konti? Hala. Ano? To? dahil si Yaw natin. Noong huli akong nahuli si Zhaoji, nasugatan ako. Isang salita lang ni Yaw, gumaling na ako. Totu? Hehehe. Aray. Si Yaw talaga, ang swerte naming pamilya. Oh na pala Tito, nasa na young masamang yun? Huwag kang mag-alala, patay na siya.
Pero nalaman niyo ba kung paano siya nakalabas? Hindi, ang biyad nga eh. Parang sa telesay lang, tuwing may importanteng eksena, sira ang CCTV. E di wala ng ebidensya? Bumalik ako sa escort bukas at suriin ito. Parang may kakaiba talaga sa sitwasyon. Lanan, Sa tingin mo ang isang tao sa iyong konvoy ay tumulong sa kana. Lanan. Ganoon din ang iniisip ko. Kung si Zuji mismo ang nakalabas. Malamang nagtago muna siya para lumipas ang init. Hindi niya lantarang babalikan si Yao Yao. Tama. Kung hindi, paano niya malalaman na si Yao Yao yun? Yao Yao, pasensya na sa iyo tito. Hindi ko inakala na gagawin ni Zhaoji, yun. Okay lang Tito, pui biaya kong sa mamabukas? Gusto kong malaman kung sino ang nagpalaya sa masamang yun. Sige. Bukas sabay tayo. Uhulihin natin yung salbahe at babatuhin ng malakas. Okay, sa tingin ko ay hindi maaaring manatili sa bantay na ito. Zakto. Ang tagal ko nang naka-wheelchair. Unang araw ng paggaling. Gawin ko siyang target ko. Lao Chu, kaya ba ang mga bagay ngayon? HMP. Huwag kang mag-alala. May natanggap na akong balita. Zhuye, pinaril ni Fu Mingquan. Ito ay nangangahulugan. Tiyak na si Zhaoji ay pinatay na ang maliit na iyon. Talaga? Ang ganda. Tumakas si Zhaoji. Hindi lang sila mabibigyan ng kredito, mapaparusahan pa. Ang maliit na iyon, patay na rin, 2 ibon sa isang bato. Kapag kumalat ang balita ng kanyang pagkamatay, lalabas tayo bilang tiyo at tia at gamitin ito. Para mapalapit sa pamilya Fu. Sa tamang panahon. Lao Chu, ang galing NG Pag-isip Montag. Haha. HMP. Mas mabuti ang maaming ginagawa. Kapitan Chu, ang laki na nangyari sa team. May oras ka pa para uminom ng cup. Si Zhaoji ay hinuli ninyo. Tumakas siya kahapon. Ano kinalaman ko diyan? Ikaf. Ako. Nagbigay na ako ng bakasyon sa pangalawang team. Hindi na sila sasali sa kaso ni Zhaoji. Para hindi masabing, ninakaw ko ang kredito ninyo. Sigish, magtrabaho kayo, ingat. Ang daming tao. Para saan? Patay na ang maliit na iyon. Ubo. Naku, Kapitan Fu, talagang masipag, buong pamilya. Nandito para imbestigahan, Zuempre. Kapag nahuli namin ang nagpalaya kay Zhaoji, siguradong babatuhin namin siya. Hindi. Paano ninyo nalaman na may nagpalaya kay Zhaoji? Baka naman para mabawasan ang parusa sa pagpapabaya. Gusto mong isisi sa iba? Sana wala. Pero kung meron, ang ganitong mga salot, dapat maagang matanggal. Kung may ganitong traitor, siguradong bugbog siya hanggang hindi siya makilala ng nanay niya. Pero Kapitan Chu, bakit parang kinakabahan ka? Anong kinakabahan ako? Huwag mo akong pagbintangan. Ay. Pero narinig ko, kahapon ang pag-interrogate kay Zhaoji. Dapat trabaho ng unang team, pero ikaw ang nag-volunteer. Kinuhan mo ang pagkakataon, pero ikaw ang nag-volunteer. Ninakaw ang pagkakataon na ito. Ano? Si Zhaoji talaga ang taong hinabol ko ng halos 1 taon. Ako mismo ang mag-interrog sa kanya. Anong problema? Hindi, kayo ang hindi nag-ingat. Sasabihin niyo pa ba na kasalanan ko? Tito, pinaghihinalaan mo ba siya? Alam kong ikaw ang tumulong sa amin na mahanap si Zhaoji. Tayo lang. Maliban sa kanya, wala na akong maisip na iba. Sa tingin ko rin may kinalaman siya dito. Pero, wala tayong ebidensya. Taman ka? Ano ang gita ko kao? Nakuha ko ng sirain ang mga footage. Kahit pag hinalaan nila ako, wala silang ebidensya. Kayo? Kung may ebidensya kayo, ipakita nyo. Kung wala, huwag kayong magsalita ng walang besehan. At saka, buhay pa itong maliit na ito. Hindi ako makakapasok sa pamilya Fu, kaya lalong hindi ko sila papayagan. Naisisi sa akin ito. Kung hindi, lalong wala akong kawala. Naku, sige na lang, bugbugin na lang natin siya. Kakagaling lang ng binti ni Lao Shen. Siguradong magsasabi ng totoo. Naku, akala mo ba nasa kalye tayo? Gusto mo pa ng sapilitang pag-amin? Hindi ko ito. Pinag-isipan ko lang ng paan. Yaya, may paraan ka ba? Kung may hayop sa paligid, kaya ko. Hintayin Montag ako. Silong,
Hinuhuli ng mga guardia ang ibon. Tatawag ang isa-isa para sa ibon? Kung hindi, kahit maging ako. Hindi ko kayo patatawarin. Tatay, may pagkain ba? Pagkain? Ah, Maliit na loro, tulungan mo naman ako. Ah, para pala sa tulong. Bakit hindi mo agad sinabi? Muntik na akong magpakamatay sa takot. Sige, dahil kinain ko na. Anong gusto mong malaman? Alam ko ang lahat ng nangyari sa loob ng ilang daang metro, Tito. Ah, Nakita mo ba kahapon kung paano nakalabas ang taong ito? AMEA, hindi nyo ba alam na ang loro na ito ay makakapagsabi sa inyo kung ano ang nangyari kahapon? Team Leader Fu, isang bata lang ang nagloloko, okay lang. Ikaw pa, bakit ka sumasabay sa kalokohan? Hindi ba kayo nahihiyang mapag-usapan? Hoy, minimalit MOBAAKO? Sasabihin ko sa'yo, alam ko ang lahat. Nasa puno ako sa labas. At kita ko ng malinaw. Tito, sabing maliit na loro na nakita niya. Kalokohan, hindi naman nagsalita ang lorong ito. Hala, tingnan mo. Siya na. Nag-breakdown pa. Kahapon, nakita ko mismo, ibinagsak niya ang isang susing. Sa harap ng taong ito. Tito, sabing maliit na loro. Siya ang nagbigay ng susi sa masamang tao. Paano mo nalaman? Ay, bakit? Nagsalita ka ng hindi sinasadya? Hindi, wala akong ginawa. Dahil lang sa sinabi niya. Gusto mong aminin ko? Eh di sasabihin ko, sinabi sa akin ng lorong ito, na kayo ang nagtangka sa akin. Ah, Sige. Lakas ng loob mong isisi sa akin. Tingnan mo, hindi kita titigilan hanggang mamatay ka. Ay naku, patayin Montag na yang ibon na yan. Ha ha ha. Punyeta, huwag mong hayaang mahuli kita, kung hindi. Ay naku, HMP. Lakas ng loob mong magbanta. Aray, Haha. ang cute mo. Ikaw ang dahilan ng lahat. Ay. Sasabihin ko sa inyo, ang pagbibintang ninyo sa akin, ay isusumbong ko ng buong katotohanan. Magdusa kayo. Ayaw mo pa ring umamin. Sige. Susuntukin kita hanggang umamin ka. Yan ang hinihintay kong salita. Ano ba ang gusto ninyong gawin? Labag sa batas ang manakit. Alam ninyo ba yan? Ano ba ang gusto ninyo? Aray. Wow. Tatay, hindi ka ba tutulong? hindi ko gagawin ang ganyang bagay na nakakahiya. Hindi ba sinabi mo, hindi dapat pilitin ang pag-amin? Yun ay kung walang konkretong ebidensya. Pero ngayon, iba na. Ano bang iba? Ailan naging ebidensya ang isang salita? At galing pa sa loro? Basta kami ay naniniwala, ebidensya yan. Kung ayaw mong umamin, ngayon din ay susuntukin kita hanggang umamin ka. Mukhang. Kahit na ako ay naparalisa ng ilang panahon, hindi nagbago ang lakas ko. Mabuti na lang. Ikaw ang unang target ko para mabawi ang lakas ko. Izali Montag ako. Ngayon, papatayin kita. Aking munting kaibigan. Ganun ba talaga ang nangyari, tulad ng inaasahan natin? Wala silang ebidensya na patunayang ikaw ang nawalan ng susi. Hoy babae, anong sinasabi mo? Anong Suzy? Wala akong kaalam-alam sa sinasabi mo. Hindi ba't ikaw ang nagsabi? Ikaw ang nagbigay ng susi. Tumahimik ka. Sige. Kanina pa ako nag-alala kung saan hahanap ng ebidensya. Ito na ang ebidensya. Salamat sa'yo, narinig namin lahat ng sinabi mo. Ano? Hindi, malaking pagkakamali lang. Natakot lang ako noon. Kinuha niyo ang kredito ko, kaya nagalit ako. Kaya ko hinanap si Zhaoji. Sino bang mag-akalang nahulog pala doon ang susi? Diba? Ah, ganun pala yun. Buti na lang kahapon hindi ka o. Diretso kong binigay ang susi kay Zhaoji. Ngayon, itatapat nila sa akin ako ang nagkamali at nawalan ng susi. Wala silang magagawa sa akin. Oo, dahil ikafngaang. Dakilang kapitan ng pangalawang grupo. Paano ka? Magpapalaya ng isang mamamatay tao? Oo, tama. Salamat at naiintindihan mo ako, Kapitan Fu. Pero, ang pagkawala ng susi, ito ay dapat nating pag-usapan ng mabuti. Ano NG gusto niyo? Bakit nakatayo lang kayo diyan? Suntukin enyo siya. Kapitan Fu, talaga bang sasaktan? Hindi niyo magagawa. Gago. Ay yung mga nagpalaya ng kriminal, tapos kami ang sisisihin? Kaya ba nating tizin, tu? Itapon niyo siya. Huwag niyang dudumihan ang lupain ng seguridad.
Hindi niyo kao kayang ganyanin. Ako pa rin ang kapitan ng pangalawang grupo. Huwag kang mag-alala, hindi ka na magiging kapitan. Ang nangyari ngayon, ipinapaalam ko na sa itaas. Malapit nang dumating ang iyong termination letter. Idapon en Yosia. Fuming Huan, hintayin Montag ako. Pinalabas lang natin siya. Akala Montag ba gusto kao? Kung itatapat niya na ang susi ay, hindi sinasadya niyang nawala. Ang pinakamalala lang ay maaring masuspinde siya sa trabaho. Tito, dahil dati siyang asawa ng tita ko. Heyon Mona. Noong buhay pa si Papa, mabuti sila sa akin. Pero nang mawala si Papa, sinikap nilang kunin ang mga kayamanan na iniwan niya, kaya Six, susundin namin ang gusto ni Yao Qiang. Kahit papaano, nasaktan natin siya ngayon. Sinapak natin siya ng husto. Sig na nga, swerte niya at ligtas si Yao Yao. Kung hindi, Sa mga kakayahan mong yan, kung wala kami ni ate, ikaw ang masasaktan ngayon. Ang aming security team ay hindi tumatanggap ng mahihina. Tito, parang ayaw kanila. kakayo. Hindi ba pwedeng dahil kay Yaya? Bigyan enyo ako ng konting respeto? Sige, kailan mo ba itong berdeng buhok? Ibabalik sa dati. Hindi pwede yun. Gusto kong palagi itong nagpapaalala sa akin ng aral na to. At saka, kapag berde na ang buhok, wag nang berdehin pa ang puso ko. Tara, Yaya, dahan-dahan. Wow, Tito, ang astiging martial arts school mo. Ano yan? Noon, ang school ng tito mo ay punong-puno ng estudyante. Walang tigil ang mga gustong matuto. Totoo, noong panahong yon, kung sino man magsabing pangalawa ang school ng tito mo, walang magsasabing una sila. Pero dahil din dun. Paulit ulit silang nag-challenge. SA huli. Tito, ang dahilan kung bakit mo kami dinala ngayon ay para ibalik ang dating ningning ng school mo. Ang ibig mong sabihin ay, sinabi ni Yaya. Pagkatapos mong gumaling, ang unang gagawin mo ay talunin lahat ng mga nag-challenge sa'yo noon. hindi mo naman matatanggihan ang maliit na hiling ni Yaya, di ba? Ano pa ang inisip Montag? Akon ga, hindi ka umatanggap, ikaf pa kaya? Pero, dati pa, hindi ko sila kayang talunin. Tito, maniwala ka sa sarili mo. Sa puso and Yaya. Ikaw ang pinakamalakas. Siege. Maghintay ka lang ng ilang araw, bibigyan kita ni Yaya ng perpektong resulta. Oy, talunan, ang tagal nating hindi nagkita. Kayo na naman? Sino sila? Sila yung mga naghasik ng lagim sa tito mo noon. Kapag naalala ko to, nagagalit ako. Ang tuntunin sa challenge ay dapat hanggang doon lang. Matapos nilang talunin ang tito mo, sinira pa nila ang mga paa niya. Naiinggit lang sila sa kasikatan ng tito mo noon. Kaya ginamit nila ang challenge para sirain siya. Graybong sa Manila. Papa, bakit hindi mo? Pinaparusahan sila. Wala tayong magagawa, may mga patakaran sa martial arts. Tito mo, kung nangako ka na sa iba na hahamunin mo ang kanilang dojo, hindi na pwedeng makialam ang iba. Kahit na alam nating sinadya nilang baliin ang binti ng tito mo. Ang masasabi lang natin, wala silang respeto sa martial arts. Huwag kang matakot, Tito. Ako si Yao Yao, ipagtatanggol kita. Akala ko ba nasira ang binti mo? Mukhang nakalimutan mo na ang aral sa'yo noon. Ganito na lang, tuturuan kita ulit. Wala ka bang respeto? Kakagaling lang ng kapatid ko. Kung gusto niyong humamon, maghintay kayo. Hindi pa nagsisimula, takot ka na? Talagang talunan ka lang, ganyan lang ang kaya mo? Pwede rin namang hindi tayo lumaban. Fushen yan, ganito na lang. Lumuhod ka, humingi ng tawad sa akin. Tapos ibigay mo sa akin ang dojo na ito. Papatawarin kita. Oo. Sabi ng aming leader, gagawin naming siyar ito. Kahit sino, pwedeng dumumi dito. Tama ba? Tama na.
Huwag kayong masyado. Fujin Huai. Walang saysay ang kapangyarihan mo dito. Sa mundo ng martial arts. Tanggapin mo ang hamon o lumuhod ka at humingi ng tawad. Lao Zi. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Kung maglalaban talaga, gagawin nila ulit ang ginawa nila noon. Kailangan ba talaga na lumuhod tayo at humingi ng tawad? At ibigay pa ang dojo? Hindi pwede. Hindi ka kayang teasing. Kung hindi talaga kaya, kapatid ko na lang ang lalaban. Ikaf? Ikaf talaga? Narinig mo, sabi niya pangalawa niyang kapatid. Pangalawang kapatid? Edi ako yun? Tama, magkakapatid tayo. Pareho lang. Isang kondisyon lang, alunin nyo lang sila. Ayos pag may problema, ako ang itutulak mo? Sasampilin kita Halika rito. Kung kaya mo to, dun ka na sa kanila lumaban. Ikaw, huwag mong sasaktan ang mukha ko. Anong saysay kung talunin ko sila? Pagkatapos, Lalo lang mas mahihirapan sila o lalo pang lalala. tama ka. Sabi ka unang gabi hindi ka naman pababayan ni second brother. Siya rin ang makakalutas nito. Hayaan mo siyang magdesisyon. Ang ingay niyo. Hindi ako makatulog. Away lang yan. Anoing kinakatakit niyo? Hindi naman sila ganang kagaling. Kang hindi lang yan daya noon. Talagang matatalo sila. Bakit ako tinitingnan ng bata? Hindi naman ako pwedeng lumaban para sa inyo. Bisa lang ako. Tila hindi ko ito magagawa. Ako ay isang bulaklak ng rakoon aso. Walang katapat sa laban, kaya kong kalmutin silang lahat. Decidido na ba? Susuko na ba kayo o ako ang magpapasuko sa inyo? Sa pamamagitan ng pananakit? Tito Labenteo. Siege. Lalaban ako SIO. Sage, yan ang sinabi mo Ngayong araw na ito, hindi lang paa mo ang sisirain ko. Pati kamay mo ay hindi ko palalampasin. Seryoso ba? Tu? Kung si Yaoyaw ang nagsabi, siguradong walang problema. Tito second, Tito third, Wag Kayong Magalala. Mananalo SI Tito. Tama. Ang lahat na nawala sa akin, ngayon ay babawiin ko. Fourth brother. Ang OA Montag. Kahit hindi ako naniniwala sa'yo, naniniwala ako kay Yaoyaw. Tara, sundin natin ang dating kaugalian. Uminom muna tayo bilang respeto. Boss, handa na lahat. Parehong-pareho sa dati. Akala kayo may bagong strategy ka. Parehong style lang pala ng paglalagay ng droga sa alak. Napakababang paraan, ginawa mo pa ng 2 beses. Nakakahiya ka. Droga? Kaya pala natalo SI Tito noon. Ganon pala yun. Pinaganda pa ang pangalan para daw mapanatag ang loob. Pwedeng pumili? Ano bang papilyan? Yung nasa kaliwa lang ang walang droga. Bakit kayo ulit tinitignan ang garang to? Nakita kaya ang kakaiba sa akin? Si Jenny na. Dahil maganda ang mata mo, ngayon din ay itatapon ko. Ang lahat ng alak na may droga. Paano ko kaya ito gagawin ng walang nakakaalam? Paano ko papalitan ang 2 mangkok? Anong code word to? Hindi ko yan narinig. Parang ang baba ng IQ ni Tito Third. May nakadikit ba sa mukha ko? Anong nangyayari? Hindi pa nagsisimula ang laban. Nag-away na kayo? Tako ba kayo? Aya ginagawa, tupa umabot ng oras? Natalino talaga SI Tito Second. Hindi, paano nalaman ng batang to? Narinig pala ako. Sinong takot sa inyo? Tito, pinili ko na ang alak mo. Pagkatapos mong inumin, siguradong iyak sila at uwing naghahanap ng nanay. Naniniwala si Tito kay Yaoyaw. Tito, inumin mo too. O hindi, tong isa. AMM, muntik na akong matakot sa batang to. Kahit kayo ang unang pumili, nahuli pa rin kayo sa plano ko. Tara na. Siege.
Bakit mo ako biglaang sinipa? Dahil nakakaapektuhan mo kami. Anong tanga? Hindi ako naniniwala. Yung signal ni Yaya kanina, naintindihan niyo ba? Naiintindihan namin. Okay lang yan, Tito. Medio bobo ka lang, pero carry pa. Gago ka. Ikaf ang bobo. Pamilya mo bobo. Ulitin mo, itatapon kita roon para masaktan. Okay ka lang, kuya? Para sa kaligtasan ko, mananahimik na lang ako. Sigurado ako, siya yung nagpahirap sa paa ni Lau sinoong nakaraan. Ganito. Tingnan mo, 28. Mukhang mas malakas si Lausi. Pero dati, Sa harap ko, gusto mo pang saktan ang tito ko? Panaginip. Umepekto na ang gamot. Tingnan natin kung ano pa ang magagawa mo. Suntukin Montag ako. Siege. Unang beses ko lang narinig na may humihingi ng ganito. Maya-maya, mapapansin mong hindi mo na maigalaw ang kamay mo. Tapos, sisipain kita. Tito, Laban. Suntukin mo hanggang mamatay. Ang kit-kit kong pamangkin, sinira nyo. Huwag kang mag-alala. Wow. Hindi pwedeng panoorin ito ng bata. Mas brutal pa, tu se akin a. Hindi ka naman talaga mabuting tao. Gumamit ka pa ng droga para manalo sa laban? Tunery na hamak. Papa, huwag mong palalampasin ang gagong to. mga Zhang, kayo talaga. Ganito ang ginawa niyo sa kapatid ko. Grabe talaga kayo, mga Zhang. Wala na. Yaw. Alis na tayo. Uwi na tayo sa kumpanya. Ako na ang bahala. Isasara ko ang buong angkan ng Zhang. Tito, sila na ang bahala sa iyo para makaganti ka. Tara. Wala na akong magagawa dito. Alis na rin ako. Kasama ako. Hindi ako pwedeng maiwan dito. Baka pag-inis ni Lausi. Ako naman ang suntukin. Wala na. Ikaw ang dahilan kung bakit ako napilitang gumamit ng wheelchair. Ngayon, pagsasabayin na natin ang lahat ng utang mo. Ako. Kaya kao. Pwede akong magpaliwanag, pero sa mga kamao ko na lang kayo makikipag-usap. Lao Chu. Sabi mo binigyan namin si Wang Yang ang laking halaga ng pera. Paano kung bigla siyang magbago ng isip at hindi tumupad sa usapan? Ang perang ito ay ubos na ang lahat ng ating ipon. Huwag kang mag-alala. Wang Yang at Fu Jinhui. Kahit magkapatid ang turingan, pareho silang lalaki. Tiyak na ayaw niyang laging sunod-sunuran. Basta makuha lang natin ang bidding documents ng Fu. Makakasama na natin si Wang Yang. Papunta sa P Group. Oo, tama. At kung mabigo ang bidding ng Fu, wala na silang pag-asa sa pwesto ng pinakamayaman. Pagdating ng panahon, tayo na ang magiging right-hand man ng bagong pinakamayaman na pay group. Ang paghihiganti sa kanila, madali na lang. Pagdating ng panahon, ipapaluhod ko talaga ang batang yon para himingi ng tawad sa akin. Ang batang yon. Ang dahilan kung bakit ako nawalan ng trabaho at pinagbuhatan pa ako ng kamay ni na Fu Minchuan. Hindi ko matatanggap ang ganito. Lao Chu, bakit bigla silang sumulpot? Hindi mo ba sinabi na pupunta sila sa martial arts GYM ngayon? Hindi ka rin alam eh. Ay, sige na. Basta ngayon, kung magtagumpay si Wang Yang, walang problema ang lahat. Boss Fu, magandang araw. Nagdala si Boss Fu ng bata sa opisina. Hindi ako nagkakamali, di ba't si Boss Fu? Ayaw sa babae, bakit may anak na ng ganito kalaki? Fu Jinhui, bakit bigla siyang pumunta sa opisina? Hindi pwede, huwag dapat niya itong malaman.
Boss Fu. Anong ginagawa mo sa opisina ko? Ito, titingnan ko lang ang bidding documents. Hindi ba sa makalawa ang bidding? Baka may problema. Ang detalye mo talaga, huwag kang mag-alala pagkatapos ng successful bidding. Ipapataas ko ang posisyon mo. Ay salamat, Boss Fu. Parang may kakaiba sa tito na to. Parang may kinatadikutan. Labas na. Promotion, Fujin Huai, Ngayon. Gagapakan kita ng husto. Teka, sabihan mo sila. Pulong sa conference room. Siege. Ay, talagang marunong mag-enjoy ang kuya. Wow. Ang ganda naman ng office na ito. Kuya, kailan? Bigyan mo naman kami ng konting sponsor para sa security team. Huwag kang umasa, alagaan mo si Yao Yao para sa akin. Pupunta ako sa meeting. Ay, Siege. Papa, kailangan mong talunin ang pamilya Zhang. Sige, ang saya-saya. Wow, Globo. Ang sarap ng tulog ninyo. Nananakawan na kayo, hindi nyo alam. Matulog muna tayo, baka hindi na tayo makapagpahinga mamaya. Kapag naipasa na niya ang bidding document, wala na ang Fu Corporation, hindi ko alam kung saan. AKO Paydungo. Tama ang sinabi ng goldfish, may masama talaga siyang balak. PSSST, PSSST. Hindi, tayo-tayo lang dito. Ano pa ang secret code? TSK, tumigil ka, sundan Montag lang si Yao Yao. Tito, ang talino mo talaga. Hindi. Paano mo palagi nalalaman? Ay, Wang Yang. Nakita ka o kanina? Pumunta sila Fujin High sa taas. Hindi ka ba nahuli? Relax, ilang taon na kami niyan. Maniniwala siya sa sasabihin ko. Nasaan ang bidding document? Ito. Bakit siya kasama ni Chunyan? Yao Yao, anong hayop naman ang nagsabi sa iyo? Ang goldfish sa mesa ni Papa. Tara, hulihin natin ang traitor. Ito. Pwede ko ipaliwanag. AMEA, ipaliwanag mo sa knuckles ko. Parang si Fourth na ang sumapi sa iyo. Hindi ko kaya ang martial artist, pero siya kaya ko. AMEA. Napakikao naman ang konting ko. Tara, dalhin natin siya. Hanapin natin si Papa. Hindi kayo, ay, huwag naman. Umuwi na kayo. Papa, nahuli namin ang isang traitor. Nahuli sakto. Wang Yang. Ito. Kinuha niya ang bidding document mo at nakipagsabwatan pa kay Chunyan. Hindi. Kung hindi dahil kay Yao Yao, malamang nagtagumpay na sila. Boss Fu. Yinhai, maniwala ka sa akin, si Chunian. Si Chunyan ang nag-udyok sa akin na gawin ito. Nandala lang ako sa sandaling iyon. Kaya ako naniwala sa kanya. At tumayag sa kanya. Aray. Wang Yang. Sa mga taong ito, hindi ba ako naging mabuti sa'yo? Jin Huai, pakyos up. Dahil sa ating pagkakapatiran sa loob ng maraming taon, patawarin mo na ako ngayon. Hindi ko na ito ulitin pa. CJ. Papa, Jin Huai. Alam kong hindi mo pababayaan ang ating pagkakapatiran sa loob ng maraming taon. Kapatid. Jin Huai, ikaf. Kapatid ka ng ulo mo. Kuya. Ito. Hindi ito bagay sa iyo, kuya.
Nadala ka rin ba ni Lausi? Ang gwapo pa rin ni Papa pag nananapak. Ngayon ko lang nalaman kung bakit kayo mahilig manapak. Sobrang sarap. Mga tao, itapon niyo siya. Opo. Ipaalam sa legal department, ihanda ang demanda. Yaoyaw, ang susunod. Ay ayusin na natin si Chunyan at ang kanyang grupo. Paulit-ulit na lang, yaw-yaw, huwag ka nang magpadaig sa awa. Tama, dapat noon pa natin siya pinarusahan ng palayain niya. Si Juye. Kung hindi, ilang bises pa tayo makakagat ng ahas na ito. Sige, susundin ko ang lahat ng sinasabi ni Papa. Mabait na yaya. Tara. Fuming Huan. Huwag mong isipin na takot ako sa iyo. Sasabihin ko sa iyo, kahit kuniho kapag napilitan kumakagat din. Tama. Kayo. Kung maglalakad pa kayo ng isang hakbang, huwag nyo na akong sisihin. Oh. Ganoon ba? Gusto kong makita ng mabuti. Kayo. Paano pa kayo makakagat? Yaw-yaw, ang tiyahin mo at ang kanyang grupo. Laging ganyan katapang? Sabi ni Mama, magaling silang manghusga ng tao. Boss Fu, patawarin niyo po kami. Aminin namin ang pagkakamali namin. Bigyan niyo po kami ng pagkakataon. Tingnan niyo, ikaw ang bagong tatay ni Yaw-yaw. Ako naman ang tiyuhin ni Yaw-yaw. Pamilya tayo, pamilya. Uun ga. Yaw-yaw, ako ang tita mo, hindi ka ba naawa? Na makita kaming magkagulo. Kung patawarin mo kami ngayon, sa susunod, susundin ka namin. Tita, hindi kami lalaban. Papa, hindi AKO. Alam ko, hindi masamang bata si Yaoyaw, swerte siya. Oon ga. Laging tumutulong si Yaw-yaw sa amin. Huwag mong kalimutan, ikaw ang nagligtas sa binti ng tito mo. Hindi masamang bata si Yao Yao kung sasabihin mo ulit yan. Gagayahin ko si Tito, sasaktan kita. Sabi na ba, hindi dapat tinuturuan ang anak na ganito. Huwag mo siyang pakinggan, suportahan kita. Dapat saktan ang masasama. Saktan mo kung gusto mo, ako na ang tatanggap ng suntok. Sige na, dapat matapang ang mga babae. Para hindi maapi sa hinaharap. Bitawan mo ako. Yaoyaw, nabawi mo na ba ang galit mo? Papa, ang galing ni na Tito at Tio. Mabuti, uwi na tayo. Sige. Tara. Hui, Tito, kailan ka dumating? 5 minuto na, Yaw-yaw, bakit ka pa pumunta dito? Tapos na kami, diretso na sana kami, ano pa? Siyempre, para sunduin ang aking mahal. Tara, Yaw-yaw, tingnan mo ang sorpresa ni Tito. Hui, mahal Montag? Yaw ang mahal ka o. Zinon galing. Ako ang tiyo niya, may karapatan din ako. Kayong mga ito. Hindi ba ako ang nagligtas sa kanya? Ikaw nga ako.